Tatlo na yung anak ko mula nang magloko ang asawa ko. Nakipaghiwalay ako sa kanya kasama yung mga anak ko. Tumira ako sa kapatid ko at kamag-anak. Palipat-lipat ako para makalimutan ko siya. At nung namatay yung biyenan ko, ang hiling niya sa akin ay maging maayos kami ng asawa ko. At nag-usap kami para sa mga bata at nabuntis ako sa pang-apat. Pero buntis din pala ng 1 buwan ng unang babae niya. Alam kong patuloy silang nagkikita kaya awang-awa ako sa sarili ko. At dahil buntis ako, nahinto ako sa trabaho. Hanggang sa mga anak ko at tiniis ko yung panloloko niya. Dahil wala naman ako pupuntahan at wala rin naman akong magulang. Kaya nagsumikap ako at nang kaya ko na, iniwan ko na siya at sinama ko yung mga anak ko. Sinabi ko sa kanya na malaya na siya at kung magbibigay siya ng sustento ay salamat. At kung hindi naman, ang kapalit nun ay wala na siyang anak. Pinagdadamot kong mahiram ang mga anak niya pati na rin ang mga kamag-anak niya. Dahil madalang pa sa patak ng ulan ang 1K na binibigay niya kada buwan. Oti-oti ako sa trabaho at mas okay yun sa akin dahil nakakalimutan ko siya. At pag wala naman akong trabaho, nagtitinda naman ako. Dahil nakikitira lang din naman ako sa kapatid ko. Maraming beses niya akong kinausap upang makipagbalikan. Pero palagi kong nahuhuli na nagloloko pa rin siya. Kaya nag-decide pa rin ako na mag-focus na lang din sa mga anak ko. At kapag nagtatangka siya, agad akong lumalayo. Siguro dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko siya kayang tiisin. Tinikis ko dahil pag nagpadala ako pa rin ang talo. Hanggang sa kinaya ko na rin. Nagpretend ako na okay na ako. At sa tuwing may okasyon sa side nila ay imbitado palagi ang mga anak ko. May pagkakataon na nagkakasama-sama pa rin kami dahil sa okasyon. Birthday, Pasko, bagong taon at dumating ang araw na hindi ko akalain na may pangalawang babae na naman siya at nalaman kong nabuntis niya pa. Masakit pero hindi ko pinahahalata na nasasaktan ako. Hiwalay naman kami. Inamin niya sa akin yun at nanghingi ulit siya ng isa pang chance dahil mas mahal daw niya ang anak niya sa akin. Sabi ko tama na, masakit na at okay na ako. Nakakaya ko naman eh. At sinabi kong palalakihin ko ang mga anak ko nang kahit wala siya. Mahal pa rin daw niya ako at hindi na talaga ako naniniwala sa kanya. Alam ko rin naman kasi nalolokohin pa rin niya ako. At para maniwala daw ako, nag-offer na siya ng kasal. Magpakasal na daw kami para malaman ko na seryoso na talaga siya. Humingi ako ng advice sa mga mas nakakatanda sa akin. At tanggapin ko raw para sa mga anak ko lalo na at lahat ay babae. At tinanggap ko siya. Ngunit matindi pala ang babae niya. Nabasa ko ang text niya sa asawa ko. Okay lang na nandyan ka sa asawa mo basta minsan ka naman ay nasa akin. Nasaktan ako at ayoko nang may kahati kaya pinapili ko siya. Sabi ko mamili lang siya ng isa dahil walang matinong babae na papayag na dalawa sa isang lalaki. Kami pa rin ang pinili niya. 3 years after, nagbuntis ako sa panlima. Lagi akong bedrest at muntika ng makunan. Nagsimula na naman siyang magbago. Naramdaman ko na binabaliwala niya ako. May mga pagkakataon na nabubuking ko na day off niya pero pumapasok pa rin siya sa trabaho. Marami siyang dahilan hanggang sa nanganak ako. Wala siyang panahon na pumunta sa hospital na halos doon na ako tumira dahil nga CS ako. At kung maisipan niyang pumuntay hating gabi na. Buti na lang may mga kapatid ako na nag-aasikaso sa akin. Awang-awa ako sa sarili ko kaya nung nakauwi na ako sabi ko maghiwalay na kami. Sabi niya intindihin ko na lang daw siya dahil siya yung naghahanap buhay. Hanggang sa eto, 1 taon na pala akong walang trabaho. Siya ang nagbabudget sa bahay at hindi niya ako pinapahawakan ng pera. Okay lang naman sa akin dahil mahirap mag-budget kaya lang yung duda na hindi na mawawala. Day off niya hindi ko na alam kung kailan at ang sweldo niya hindi ko na rin alam kung kailan. May mga araw na nauwi ng alanganing oras. At pag nasa bahay siya, hindi na kami nag-uusap. Dahil nag-aaway lang kami, mas marami siyang oras sa labas kasama ang mga barkada at kainuman. Plano kong mga ibang bansa kung papalarin para makalimutan ko siya. Total malalaki naman na yung mga anak ko at bunso na lang yung maliit. Sa dami ng pinagdaanan namin, ang ending ay niloloko pa rin ako. Napakasakit kasi akala ko magbabago. Sa ngayon ay focus ako sa pag-aalaga sa mga anak ko at ayokong ma-stress. From our letter sender, Nida ng Nueva Ecija. Kung minsan hindi ko rin maintindihan yung mga ganitong tao. Hindi naman kasi nabubuhay ang isang tao sa pagmamahal lang. Kasi kung ikaw sa sarili mo ay may pagmamahal kahit sa mga anak mo lang, hindi na mauulit sa pangatlo, pang-apat, etc. Sa totoo lang masakit din yan eh. Yung gustong-gustong magpaloko at masaktan. Hindi ako naaawa sa ganyang klase ng babae, nakakainis kayo. Sad to say, hindi tayo ang nakahawak sa pagbabago ng isang tao kundi sila mismo. Hindi mo kailangan ng advice kasi ikaw na mismo alam mo sa sarili mo na ka lang. Sana nung umpisa pa lang na nagloko siya, hindi ka na pumayag na madagdagan pa yung anak mo. Mag-usap kayo sa barangay para sa sustento ng anak mo at huwag mong hayaan yung babae niyang makinabang sa sahod ng asawa mo. At hintayin mo munang lumaki ang bunso mo bago ka mag-abroad. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Hindi porket libre ang pagiging gagawin mo ng paulit-ulit.
Hindi tama yan eh. Yung mas minahal mo pa yung asawa mo kaysa sa sarili mo at sa mga anak mo. Mahal mo siya pero hindi mo mahal yung sarili mo. Gumising ka. Masokista ka ba? Hindi bale kung nasusustentuhan ng maayos yung mga anak mo, sabi mo nga wala din naman sa ayos. Hindi ka mahal niyan, hanggang kailan ka matatauhan? Hindi na magbabago yung unggoy na yan, alam mo kung bakit? Nagawa na niya dati eh. Magagawa niya pa rin ng paulit-ulit dahil you gave him the right. Pinaramdam mo na okay lang na lagi kang andyan. Kahit anong dasal mo, kung hindi ka nag-iisip at kumilos para sa sarili mo, walang mangyayari. Napanindigan mo na dati, bumalik ka pa, nagpakasal ka pa. Tandaan mo na isa lang yung buhay natin. Huwag mong sayangin at iburo ang buhay mo sa ganyang klase ng tao. Hindi ka niyan mahal, hindi ka niyan papahalagahan kasi kasalanan mo yan. Hinayaan mo sa sarili mong lokohin ka niya ng paulit-ulit. Alam mo ganyan yung asawa mo, nagpabuntis ka nang nagpabuntis. Alam mo gumising ka at magpakatatag ka para sa mga anak mo. Sana i-guide ka ni Lord sa tamang landas mo at bigyan ka ng lakas para mabuhay para sa mga anak mo.